tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Palakpakan natin si Lord. Amen. Glory to God. Sabihin mo sa katabi mo, salamat nandito ka ngayon. Salamat sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Last time po ang speaker natin si Pastora Becky. And itutuloy po natin yung ating series, no? Yung 7 last words. Kailangan tapusin natin to. By next week, tapos na to. Kaya, iraran natin yung 3, yung 3, 4, and 5. Kasi yung first is word of forgiveness. Tama ba? Natatandaan niyo ba? No, yes, words and pain, Lord, forgive them. Amen. Marami po tayong na-reconcile na mga relationship because of this message. Forgive them because we forgive because Jesus forgives us first. Amen. And yung pangalawa po ay word of word of assurance, tama ba? Word of hope, you will be with me in paradise. You will be with me. We have the assurance that God is with us no matter what, whatever kind of situation that we have. And ito po ngayon, pangatlo is, tama ba? Pangatlo na? Pang-apat. Oh, very good ka, Marian. Ano yung pangatlo? Yun, word of compassion. Ano yun? Sige. Libre daw sa sa Campus Rev. And now, the fourth, 4, 5, and 6. Let us read first, no, from Hebrews chapter 12, verse 2. Ito yung pinaka-foundation po ng ating mensahe for the 7 last words. The words of our champion. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Sige po, tayong lahat ay pumikit. Father God, we thank you so much again, Lord, for another day, another life, the breath that we have. We have our family, we have the strength, we have the health, Lord. Maraming bagay na dapat ipagpasalamat sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po, mayroon kaming patawaran mula sa iyo, meron po kaming pag-asa na nagmumula sa iyo. At ngayon, Panginoon, patuloy naming binubuksan ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong mensahe, hindi lang upang aming marinig, kundi kami para ay mabago. Tulungan mo po kami, banal na Espiritu, we surrender everything to you. Bigyan mo kami ng teachable heart, pagalingin mo ang mga nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, not only physical, but mentally and emotionally, Lord. Salamat po ng marami, pagpalain mo ang iyong mga anak. Sa umagang ito, ang pangalan mo ang patuloy na maihag at makilala sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming champion na si Jesus. Amen. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Ano namang ginagawa mo dyan, John Paul? John Paul. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni John Paul. Alam niyo po, siya po ang nag-prepare nitong church. Amen. John Paul, salamat ha. Lalagyan niya ng yelo yung ating mga iwata. Amen. Jesus is our ultimate champion. Sabi niya, ultimate champion. Amen. Ibig sabihin, siya ang hero ng ating buhay. So marami tayong mga pinagdadaanan, marami tayong problema. Sabi ko nga sa inyo, merong mga, yung mga hero, superhero na nakilala tayo, si Darna, Superman. Pero yun mga ano lang yun, hindi makatotohanan yun. Tama? Ang totoong champion ng buhay natin, ang totoong hero at bayani ng ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong
Jesus. It is written in the scripture. So Jesus is our ultimate champion. Siya talaga yung nagwagi, siya talaga yung nanalo. No? Hindi niya lang pinagtagumpayan ang trabaho ng demonyo, kundi pinagtagumpayan niya ang impyerno, pinagtagumpayan niya ang kamatayan, muli siyang nabuhay. Kaya there is a reason for us to fix our eyes on Jesus. Sinabi ni po ng author ng Hebrew, to fix our eyes on Jesus, He is the champion. Kung siya nanalo, napagtagumpayan niya, tama, kaya kahit nanghihina tayo o meron tayong mga discouragement, ibalik natin o ituon natin ang ating mga mata sa ating Panginoong Yesus na pinagtagumpayan ang cross. Amen. He is our ultimate champion who never lost sight. Hindi siya na-distract. Hindi siya nawala sa hindi siya nawala sa alignment, no? Nagdire-diretso siya sa kanyang purpose. Who never lost sight of where he was headed and finished the fight. Sabi niya, finish the fight. Tinapos niya talaga. And he complete the works of redemption at the cross. Kaya tayong lahat po ngayon, may pag-asa, meron po tayong kaligtasan. This is our foundation. Jesus is our firm foundation. Amen? Naalala niyo po yung kanta, Jesus is our firm foundation. I know I can stand secure. Everybody, Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in my holy word. I put my hope in your holy word. No? Kung meron man tayong foundation, hindi yan yung bishop na mga pastor, o sino man. Kaya nga, kahit ma-discourage ka o may makita ka sa kapwa mo, may makita ka sa katabi mo, tignan mo, sabi, ikaw pa naman nagdala sa akin dito. Di ba? May mga ganun salita, di ba? Kasi nga, hindi naman yan ang ultimate champion. Ang ultimate champion ay si Jesus. Kaya sa Kanya tayo tumingin dahil siya ang pundasyon ng ating pananampalataya, hindi yung katabi mo. Amen. Because yung katabi mo, yung mahal mo sa buhay, they might fail. They might fail us. Your pastor might fail you. Your leaders might fail you. But Jesus never fails. Amen? He is our Redeemer. Pang-apat po na salita na sinabi ni Jesus ay, why have you forsaken me? Para sa akin, this might be a word of failure. Parang, Lord, ini-expect ko, Lord, na ililigtas mo ako dito sa sitwasyon na to. Bakit pinabayaan mo ako? No? Bakit mo pinabayaan ang aking pamilya? Si Job, na-express niya to nung siya ay nagkaroon ng pagsubok, matinding dagok. Kasi para sa kanya, naglingkod naman ako, Lord. Nag-offering ako para sa aking mga anak. Araw-araw yan. Para kung magkasalaman sila, I have followed your decree. Pero Lord, bakit mo ako pinabayaan? Meron ba kayong salita na narinig na gano'n na? Nasabi nyo na? No? Lord, bakit nyo... Ako po nasabi ko yun, lalo na nung 2019. Lord, bakit naman kinuha mo si Pastor Alan? Ba't hindi na lang si ano? No, Lord, bakit? Minsan, natatanong mo yan, bakit Lord, bakit? Diba? Yung tanong na, Lord, bakit? No? Hindi naman masamang magtanong. Ang masama yung mag-backslide ka. No? We are in the flesh, in human form. Kaya nga si Jesus nagtanong, Lord, my God, why have you forsaken me? My God, why have forsaken me? Pero naalala ko po ito nung itong kantang to galing to sa isang scripture. Kakanta na naman ulit ako. May isang kanta na nagpaalala sa akin na Jesus was forsaken, Jesus was abandoned for our sake. Tinalikuran siya ng Ama, alang-alang sa atin. Amen? And sabi, I'm forgiven because you were forsaken. Di ba? I'm accepted
you were condemned. Salamat ako. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Bakit siya pinabayaan ng ating Ama? Ito yon. Amazing love, how can it be? You're my King who died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. In all I do, I honor you. Amen. Ang ganda ng kanta na to eh. I-acknowledge niya, I am forgiven because you were forsaken. I am accepted because you were condemned. Kaya kung pinabayaan man ng Ama ang anak, pinabayaan ng Diyos Ama ang Diyos Anak na si Jesus, yan ay dahil sa atin. Kaya yung bandang huli ng kanta, you're my King who died for me. In all I do, I honor you. Yung response mo in-acknowledge mo na na-condemn si Lord dahil para mapatawad ka, para ma-accept ka. So ang response mo, you will gonna honor Him. Magpapatuloy ka. Kaya ang titingnan mo ang ating Panginoong Yesus. Kahit gaano ka ka-discourage sa ibang tao, kahit gaano ka ka-discourage sa sarili mo, minsan na-discourage tayo, bakit kasi ako ganito eh? Diba? Ito na naman, nag-fail na naman ako. Look back at the cross. Look at Jesus. Pinanalo niya ang laban mo. Kaya nga, sa laban na to, hindi ka nag-iisa. Inilaban ka na ng Diyos. Inilaban ka na ng ating Panginoong Yesus. Ganon tayo kamahal ng ating Diyos, Ama, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him, whoever believes in Jesus, hindi sinabing whoever believes in a religion, but whoever believes in Jesus, only Jesus was crucified on the cross and resurrected. Kaya siya ang foundation natin. We need to put our faith in Jesus. The author and the finisher of our faith. Siya ang nagsimula, siya ang magwawakas. Siya na ang nagtapos. Amen. Kaya kahit ngayon, buhay ka pa, di ka pa kinukuha ni Lord, di pa tayo kinukuha ni Lord, para kay Lord tapos na. Kasi tinapos na magpatuloy ka na lang. No? Amen. Sabi, whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Alam niyo, many sons and daughters are now abandoned. No? The reality, marami talagang mga anak na inabandona ng magulang. Now, I have seen that for almost 30 years in my ministry sa church. Maraming kabataan talaga na namiministeryohan po kami na iniwanan ng magulang eh. No, iniwanan ng nanay, iniwanan ng tatay. O meron naman nanay, meron naman tatay, pero dysfunctional. Andyan yung tatay, andyan yung nanay, pero hindi mo maramdaman. Na? May mga ganon, kaya feeling abandoned pa rin ang mga anak. They were abandoned by their father or mother, which leads to rebelliousness. Kaya marami mga kabataan nasisira ang buhay kasi napabayaan ng magulang. Hello? Sabihin mo sa sarili mo, mga kabataan, buti na lang born again na yung nanay ko, buti na lang born again tatay ko. Paano kung hindi? May pag-asa pa. Sabi ng Bible, sabi sa Psalms, na iwanan ka man ng tatay at nanay mo, hindi ka iwanan ng Diyos. Amen. Dysfunctional man ang tatay mo, ang nanay mo, hindi ka iwanan ng Diyos. Siya ang tatay mo, lahat tayo nangangailangan ng Ama. Hello? Lahat tayo may mga childhood pains. Walang childhood pains. Meron tayong lahat. Which is good. Kasi bakit? Kailangan natin ang Diyos bilang Ama natin. Amen. Sa sabi sa John 1:12, whoever believes in Jesus, He has given the right to become children of God. Kaya ang turing sa atin ng Diyos ay anak. Amen. No, kaya maraming napapariwarang kabataan kasi nawawala rin ang kanyang pagiging sense of a son, sense of a daughter kasi nga napabayaan.
Kaya yung iba ay naging rebelde. No? Or maaari naman na nagrebelde ang isang kabataan dahil ito ay kanyang kalikasan, no? Nature niya yan. Pero ganun pa man tayo inabot ng Diyos. Kaya tayo binabalik din in the original design. Kaya may discipleship. Anong sabi ni Jesus sa Matthew 28:19-20? Teach them to obey all that I have commanded you. Bakit? Kasi nga, naging pasaway. Kaya nga, pag natagpuan tayo ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, hindi lang natatapos dyan. Kasi binuhay ka pa ng Panginoon eh. Eh kung tapos na yan, kung hindi, sabi nga ni Bishop Orel, ang Bible, ang Word of God, hindi yan transportation, hindi yan for transportation, kundi transformation. Kasi kung panglangit lang ang salita ng Diyos, no, ay transport ka mula earth to heaven, no? Tinanggap po si Jesus. Alam mo, nasa langit ka na. Pero walang transformation. Ang totoong na-born again, may transformation. Hello? Eh, paano matatransform? Kailangan i-disciple. Ayun ang kabilin-bilin ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, no? All authority in heaven has been given to me. Therefore, go and make disciples. Make disciples. Say, make disciple. Make disciples of all nations. Kaya sinabi rin, train up a child in the way he should go. Training yan, yung discipleship. Now, balikan natin. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey all that I have commanded you. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and I will be with you to the very end of this earth. Kabilin-bilinan ng ating Panginoong Hesus na i-disciple. Turuan ang mga tao na sumunod. Kasi nga, tayo ay mga naging rebelde, naging disobedient. Hello? Kaya alam mo niyo po, ang church, hindi yan religious organization. Tayo po ay nagbabaguhan ng buhay at maraming salamat sa mga leaders natin na nagtsatsaga po talaga and have the heart for the people. Yung ikaw ba, pakialaman mo yung buhay ng isang tao? No? Minsan natatanong nga sa akin, kailangan bang ganyan? Ganun talaga. Alam mo, sa totoo lang, mas madali ngang wag na lang makialam eh. Naka-discomfort kaya, no? Pagka yung pakialaman mo, yung buhay, yung pamilya, no, yung desisyon niya, yung kanyang pag-aaral, yung kanyang love life, yung kanyang finances, kasama na talaga, nagtatights ka ba? Yung mga kailangan magsasabat day ka. Yung alam mo yun, pakikialaman mo, pwede naman wag na lang. Di ba? Mag-preach na lang ako dito kasi uwian na tayo. Pero hindi kasi yun ang bili ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, teach them to obey. Kaya alam niyo, ang true ministry, hindi po dito sa pulpit. Ang true ministry nasa cell group, nasa relationship natin sa tao. Kaya nga, ang purpose natin is loving God, loving people. Dahil tinuro ng Diyos, kaya kung ikaw ay may leader na nakikialam sa buhay mo, sabihin mo, salamat, may leader ako. Bakit? Napakahalaga ng may leader. Dahil alam niyo, tumatayo yan na tatay at nanay ng buhay mo. Amen? No? Tinuturuan ka for you to grow spiritually, para mag-grow ang iyong relationship with God, para yung obedience sa buhay mo, yung dating pagkatao. Diba? Kaya yun yung nasa loob ka ng cocoon. Diba? May nakita ka na ba na caterpillar, automatic, naging butterfly? Walang ganun. Tapasok siya sa cocoon. At dun sa cocoon, andun ang discipleship. Hello? Makita niyo po yung primary leaders na yan. Mga may encounter yan eh. Diba, no? Nakita niyo sila Ate MJ, sila Ate Kat. Mamaya mag-uusap pa kami. Sila Chester, sila Joy. Kala niyo, grabe yung kakatawa yung mga primary leader. Talagang committed na committed. Kala nyo lang, mga duguan din yan. No, tingnan nyo yung likod niya, puro mga latay po yan. I mean, joke lang po, baka.
Pero yung you involve, you engage in their lives para po maging maayos sila. Amen. No? Salamat talaga that there is a discipleship. Because many people feel they are abandoned. Especially the pain comes from the family. Amen. Pero dito rin natin tinuturuan, magmahal ka sa magulang mo. Ano, yung pagmamahal sa magulang yan ay unconditional. Honor your father and mother so you will gonna have long life. Kaya alam niyo po, gusto niyo maging mabait yung mga anak niyo, dalhin niyo po dito sa church. I-disciple natin. Amen? Mas maganda tumambay sila dito sa church. Nakakasama sila sa cell group, mayroon silang mga leaders. No? Kaya minsan nagtataka ako, sabi ko mga magulang, pag nasasabi, lagi ka na sa church, ganto. Alam niyo, kaya yan bumait. Kaya yan natutong gumalang. Magmahal sa magulang kasi na-disciple po. Nagtataka ako sa ibang magulang, mas gusto pa tumatambay sa kanto. Nung nakikipag-inuman, nung nag-ML, nung nag-games, hindi mapigilan eh. Wala na magawa yung magulang eh. Pero napunta sa church, ano ba naman yan sa church niya? Lagi na sa church. Alam ko, hindi ko na maintindihan, Lord. Ang mga magulang, minsan nagiging hadlang para sa pagbabago ng anak. Pero tandaan yung anak po, hindi perfect. Katulad din natin na magulang, hindi tayo perfect. Pero ang church po ay katuwang natin para magpalaki ng ating mga anak sa tamang landas, ayon sa kalooban at makadiyos na paraan. Amen. Hallelujah. Kaya, be thankful then that there is a church that disciples this generation. Because there are many young people who are abandoned, feeling abandoned. Kaya si Jesus, He was abandoned by the Father for our sake. You know, Jesus Himself felt such abandonment by His own Father. Not because our Father in heaven is a failure. Hindi dahil masamang Ama ang ating Diyos Ama. Perfect nga siya eh. Pero pinili ng ating Amang Diyos na talikuran ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para bigyan po tayong lahat ng buhay na walang hanggan. You see, for the very first time, alam nyo ba, sa history, sa relasyon ng Diyos Ama at Diyos Anak, for the first time, nagkahiwalay po sila. Alam nyo ba, when I realized that, when I found out about this, grabe, dinurog yung puso ko. Kasi never sila nagkahiwalay. Talagang ang ating Panginoong Yesus ay very obedient sa Father. Mahal na mahal niya ang Ama, mahal na mahal ng Ama ang anak. At kahit nung nandito siya sa lupa, ipinanganak siya dito sa lupa in the human form, talagang ang kanyang pakikipagniig, ang kanyang pagpananalangin, yung kanyang connection sa Ama, nandun pa rin, nananalangin siya. Pero at the cross, when Jesus was hung on the cross na wala ka nang ibang aasahan, inabandon na ako ng mga disciple ko, inabandon na ako ng mga pinagaling ko, pinakain ko. Isa na lang ang pag-asa ko na hindi ako iiwanan. Yung tatay ko. Pero the Father turned His back from Jesus. Hindi matignan ng Ama ang anak kasi lahat ng kasalanan po natin nasa Kanya. Pinapangit ng ating kasalanan ng ating Panginoong Yesus. Hello. At kasi kung tititigan pa ng Ama ang kanyang anak, baka maawa siya, i-rescue niya eh. No? Iyon yung one of the most painful experience of Jesus. The very first time that the Father and the Son separates. We need to understand this. Bakit? Because of His amazing love. Kaya minsan po yung buhay natin, hindi natin, sino dito nakaranas ng kapatawaran ng ating Panginoon? Amen. We have experienced forgiveness, but do we really understand the love of the Father? Ang alam lang natin yung kapatawaran niya, pero yung pag-ibig, the amazing love, yung pinagdaanan ng pag-ibig na yan. Hindi lang basta yan, pag-ibig na naramdaman. Parang pandesal yan.
Yung pandesal, nasasarapan ka. Sa umaga, masarap kainin, tama? Pero alam niyo ba yung pandesal na yan, bago naging masarap yan, pinagdaanan niya sa kamay ng panadero. Sinapchap yan, kung ano ang minasa yan, tinuluan niya ng pawis. Inilagay sa hurno, mainit. Parang yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Jesus Christ have been through the cross, the sufferings, emotionally, mentally, physically tortured because of God's love for all of us. And when we understand the amazing love of God, hindi na talaga tayo tatalikod sa Diyos eh. Wala talaga yung word na backslide. I always mention this to you. It doesn't matter if you are imperfect. Minahal na tayo ng Diyos. Sabi ng Bible, minahal ka na ng Diyos when we are sinners. Nung tayo ngayon nasa putik pa, minahal na tayo ng Diyos eh. Ngayon pa kaya na tinanggap mo siya. At siya ay iyong ama, pababayaan ka ng Panginoon at i-let go ka niya. Hindi ka niya i-let go. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka i-let go ni Lord. No? Salamat. Mainit dito, no? Katulad ng init ng pag-ibig ng Diyos. Amen. One of the author of a book figure out, ito yung sinasabi ko kanina, no? That the very first time the Father and the Son have been separated. Tapos, ine-expect ng ating Panginoong Yesus, i-rescue siya. No? Kaya nga, ang Ama, parang ganito fini-figure out ka ini-imagine ko po, si Jesus naka-crucify. Yung, alam mo yun, sino dito magulang? Madapa lang anak mo, grabe na ang pakiramdam mo, tama? Yung may magbuli lang sa anak mo, handa kang pumatay. Right? Tama ba? No, yung may sabi lang, bakit ganito yung ilong ng anak mo? Di ba? Yung mga ganun talagang, para sa'yo, puging-pugi ka na sa anak mo, di ba? Pero yung mga tao, ano ba naman yan? Di ba? Pero si Lord, si Jesus, talagang mula ulo hanggang paa, talagang puro latay. Tapos talagang pinagsasalitaan ng mga tao, pinagtatawanan siya. O, di ba? Hindi ko awayin itong batang to kasi may nanay to, baka magalit. And si Jesus, when He was hung on the cross, grabe, yung pakiramdam ng Ama, imagine ninyo. Kung tinitigan pa ng Ama si Jesus, malamang talaga. Anong sabi ng isang author ng kanyang commentary, na lahat pinifigure out nila during the crucifixion, armies of angels are ready for rescuing the soul, the rescuing the Son. Kasi sinabi din sa Bible sabi niya, ipapadala ko ang aking mga anghel upang ikaw ay iligtas. So, si Jesus, maybe that time that He was waiting for the rescue. Because it is written. And the Father, parang i-rescue. Kaya lang naisip ka niya Iniisip tayo ng Diyos Sabi niya, Ama, pag ito ni-rescue ko, pag inuna ko ang aking nararamdaman sa aking anak, masisira ang plan of redemption. Because Jesus needs to die for you and me. Siya ang offering Siya ang kabayaran ng ating mga kasalanan. And the armies of angels ready to rescue the Son, waiting for the order of the Father. Parang ganito, lahat ng mga anghel, handa na sila. Lilipad na, anytime. Sabihin mo lang, God the Father, sabihin mo lang, rescue namin ang anak. Talagang, yung darling of heaven, naka-crucify. Sabihin mo lang, we are ready to rescue. Sabi ng anghel, sabi ni Michael, ni Gabriel, Father, we are ready to rescue the Son. Tell us, mag-order ka na. But the Father answered, yes, it could be. You can rescue him, but it is not love. The love for you and me. It is the love for you and me that's the reason why the Father abandoned
the only Son, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. The Father chose to rescue us from the death. The death of Jesus only means salvation to humanity. Sabi niyo, salvation. Ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus, the sufferings of Jesus only means death. Only means salvation to humanity. You know, it is the great, tremendous, extreme love of the Father for you and me. Amen. If only we realize this, how wide, how far, how deep, how high, the love of the Father that He has given. Kaya minsan, yung hindi natin naiintindihan yung pag-ibig ng Diyos. The cost of His love. Kaya minsan na babaliwala natin. Tama? Na? Sino dito yung umibig? UTI. Umibig tapos iniwan. Di ba? Masakit, di ba? Maintindihan natin yan. Yung sobrang umibig ka tapos yung pala, pinaasa ka lang. Naramdaman ng ama yun. Grabe yung kanyang cause. Yung cause. Minahal tayo ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos. Tapos, nakakita ka lang ng pogi, ng sexy, di ba? Ay! Diba? Nakalimutan mo na yung pangako kay Lord. No? Iniwanan na si Lord. Kaya nga, alam nyo, God is a God in pain because He loves us. Madalas nating nasasaktan ng Diyos, pero nasasaktan man tayo natin ng Panginoon, mahal pa rin niya tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. That's why we can live freely. Walang guilt, walang condemnation. The Father loves us that made Him abandon Jesus during the time He was dying on the cross. Anong sabi sa Romans 8:32? Basahin natin, God did not spare His only Son. Hindi niya in-spare, hindi niya pinagdamot ang kaisa-isang anak, but handed Him over to death for all. Sabi niya, for all. For all of us. So He will also give us everything along with Him. How selfless God's love. Yung plano niya, yung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para anuman ang pamana kay Jesus, anuman ang pagpapala na para kay Jesus, kasama ka doon. I have learned that every failure, there is a success. Kaya nga ito, ako lang naglagay, word of failure. Parang, Father, God, my God, why you have forsaken me? It seems that it is a word of failure. Pero itong word of failure na ito ay success. Sabihin niyo, success. No? Our Lord Jesus indeed a champion. Failure as it may seem. Parang lahat ng mga Roman soldier doon, pati mga Pharisees, ayan, kasi paano ka, pabibo ka, no? Turo-turo ka pa. Diba? Yung mga nagpapako sa kanya, pinagtatawanan siya ng mga tao, ng mga critics niya. Ayan, kasi ganito ka. Pati ang demonyo, nagtatawa din. Diba? Doon sa Passion of Christ, nandun yung devil, paikot-ikot na ang iniisip niya, failure na si Jesus. Bakit? Kasi pinako sa krus, pinarusahan. Pero ang akala ng demonyo, failure si Jesus. Pero but wait, after 3 days, He resurrected. Amen. Sabi ni Jesus, wait ka lang. Wait lang. Kaya alam niyo po, tayo sa buhay natin, dumaan man tayo dun sa life, ang life natin, through the darkest valley of the shadow of death. Parang failure ka, no? Parang tingin mo sa sarili mo, failure ka. Bakit dumating ako sa ganitong pagkakataon? Bakit dumating ang buhay ko sa ganitong dilim? No? Failure ako.
Na-reject ka, na-deny ka, iniwanan ka. Ano pa? Namatayan ka, nawalan ka, parang failure. Pero sabi ni Lord, wait, just wait, I have a plan. That's why every failure, there is a success. Pinadaan ka man sa madilim, pinadaan ka man sa pagsubok, hindi pa yan failure. Alam niyo, sabi nga ng isang author, when you fail, it's not failure at all. You only fail when you quit. Amen. Kaya kung meron man kang pinagdadaanan, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Hindi ka pa tapos. No? May hininga ka pa eh. Meron ka pang pag-asang bumangon. Meron pang pag-asa na patunayan ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga nasulat yung Romans 8:28, all things work together for good to those who love Him. All things work together. It means the failure works together. Mistakes work together. Ang pagkadaba works together. For those who love Him and to those who are in Christ Jesus. Hello. Sabihin mo, may pag-asa pa ako. May pag-asa pa ako. In every story of failure, there is a success story. Amen. Our Lord Jesus, indeed, a champion. Failure as it may seem, but the Father knows best. Kaya sabihin mo sa katabi mo, the Father knows best. No? Hindi ka failure. Hindi ka failure. You're not a failure. Pinadaan ka lang dyan. Pero may plano ang Diyos sa'yo. Amen? May success story ang Diyos. Ano sabi niya sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, plans for your success and not to harm you, plans to give you hope and a future. Pero success doesn't mean success agad. Padadaanin ka talaga sa proseso. Amen? Kasi kung hindi ka padadaanin sa proseso, you might be proud and it will destroy you. Pride destroys people. Anong kinabagsak ng demonyo ni Lucifer? Pride. Kaya si David, bago dinala sa throne, nag-process, no? Failure, mukhang failure din si David. Kasi bakit? Nagmistulang baliw siya eh. Si Daniel, dinala sa lions den. Si Shadrach, Meshach, Abednego, dinala sa fiery furnace. Right? Sino pa? Si Joseph, nakulong. Parang failure sila, pero in the hands of God, sabi ni Lord, hindi pa ako tapos sa'yo. Merong success at the end. David became a king. Joseph became a governor. No? Si Daniel naging advisor ng Pharaoh, ng hari. Hello. Praise God. Hindi nagkakaroon ng pag-asa. No? Your failure is not the end. Nag-uumpisa pa lang ang Diyos sa'yo. At alam nyo, ang tamang response sa failure is this, Lord, humble me. Ano yung gusto mong ituro sa akin? Ano yung gusto mong baguhin sa akin? Amen? No? Si Jesus, wala nang babaguhin sa Kanya. Perfect na siya eh. Kaya siya namatay, kaya siya in-abandon. It is for us. Pero kung tayo pinadaan man tayo ng Panginoon sa kukun, pinapadaan tayo ni Lord no, sa the valley, kasi meron pa dapat baguhin sa atin. Minsan, masakit nga lang pag kinokorek. Pero, that is for us. Amen. The work of redemption was completed. Amen. So, word of failure, God, my God, why you have forsaken me? Nasabi ng Panginoong Yesus, yes, indeed, truly, He was abandoned by the Father. He was abandoned by the Father because of you and me. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Yesus. He deserves the glory and the honor. Hallelujah! 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 Kung meron man dapat palakpakan, hindi yung mga basketball player.
Hindi yung mga beauty titleist, si Jesus. Kasi si Jesus ang nagbigay sa atin ng kaligtasan at pag-asa. Hallelujah! Ang mundong to, i-disqualify tayo, pero si Lord, ika-qualify ka niya. Amen. Panglima po, the word of determination. Word of determination. I thirst. Christ has been on the cross for 6 hours. Sabi niya, I thirst. Nauuhaw ako. Imagine mo naman, 6 hours ka na nasa cross, na nakahang. Ngayon nga, sobrang init eh. Ang init po dito, parang isang pitchel na po ang lumalabas sa katawang ko. Nade-dehydrate na ako dito. Tubig! Diba? Ay, uhaw na ako dito. Diba? Yung pagka ikaw ay pinagpapawisan, nade-dehydrate ka na, ilang oras pa lang yan, ilang minuto pa lang. Tama, kaya ang mga tumbler natin, talagang litro-litro. Kasi ayaw natin ng ma-dehydrate tayo. Eh si Jesus, 6 hours. Walang tulog. Kapag wala kang tulog, made-dehydrate ka na. Tapos ipinako pa sa krus. Umiyak pa yun sa Garden of Gethsemane. He had a constant exposure to the extreme weather. Habang siya ay tinutuya. Sinisigawan, habang siya ay pinapalo, habang siya ay binetray ni Pedro. Salamat, Rian. Hallelujah, pagpalain ka ni Lord. Engineer. At imagine mo, engineer nagbibigay sa akin ng tubig, di ba? Hallelujah. Servant kaya dito po, pagdating na sa church, no, wala tayo yung profession, teacher ka, engineer ka, doctor ka. Dito lahat tayo servant. Amen? No, so, balik po tayo. Besides the constant exposure to extreme weather, he has been mocked, beaten, betrayed. He carried the weight of the sins, the cross. He carried the weight of the sins of the world on his shoulders. Amen. Lahat ng circumstances na to couples with this massive blood loss. No? Tumagagtak, hindi lang pawis, kundi tumagaktak ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Dehydration causes Christ to cry out the words of verse in 28 in our text. Sa John 19:28, let's read, I thirst. Say, I thirst. Ako'y nauuhaw. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. It was around 3 p.m. 3 p.m., pinakamainit na yun, ha? Diba? Pinakamainit yun, nakasikatan ng araw yun. He was hung on the cross for 6 long hours. Na habang siya po ay nakahang, he was grasping his breath. No? Hindi po biro yung kanyang pinagdaanan. Yung hinahabol mo yung hininga mo. At yung kanyang paghabol ng hininga po, tinutukod niya, kailangan niya itukod yung kanyang dalawang paa na nakapako. At pag tinutukod niya po, nagkakaroon ng pressure pabalik sa kanyang diaphragm na nagkukos po ng matinding pain sa ating Panginoong Hesus. That's why, when He was hung on the cross, He was full of pain. Hinihinga niya. Kailangan niyang habulin ang hininga niya. Grasping for breath. Amen. And He was sleepless. Talagang nag-pray siya. Wala nang tulog ang ating Panginoong Hesus. Nung siya po ay nakapako sa krus. Imagine, sabi ko, grabe si Jesus talagang, dinaanan niya talaga yun. Walang tulog. Grabe yung torture talaga sa kanya mentally. Yung nga lang takbuhan ka ng mga disciples mo, imagine mo, for 3 years, sinama, talagang tinuruan mo, tapos yung i-expect mo kasama mo, no? Isa lang natira si John the Beloved eh. Tapos lahat na 11, nagtakbuhan na, kanya-kanya, bahala na kayo dyan. Madadamay ako dyan. Diba? Tapos yung mga pariseo, yung mga pinakain na nakita niyo, pinakain ko to, kasama to sa 5,000 ah. Ito yung mga pinagaling ko, ito yung mga Hello? Sobrang torture si Jesus. Not only physical. Sino nakaranas ng ganon? Yung feeling mo iniwanan ka sa ere.
No? Ano kaya yung sinabi, hindi ko yung girlfriend na. Yaya ko yan. Diba? Yung idininay ka, binitray ka, inaasahan mo ipagtatanggol ka, tapos sinabi, hindi ko kilala yan. Tapos yung chinuchu ka at your back, kung ano-ano sinabi sa'yo, samantalang BFF kayo. Antindi, di ba? Yung mga ganong maliliit na bagay na inaano natin, samahan ng loob na natin. Si Jesus, mas matinding pinagdaanan niya. Hello? Kaya kung masama ang loob mo na iniwanan ka, balik ka sa cross. Makikita mo ang sarili mo, grabe, maliit pa pala itong pinagdaanan ko. Pero si Jesus, while He was being crucified, what is He shouting? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi lang po isang beses isinigaw ng ating Panginoon sa Ama, patawarin mo sila, di nila alam ang kanilang ginagawa. Fresh na fresh pa yung pain. Fresh na fresh pa yung sugat. It was followed by several lashes, a crown of thorns, iron spikes found through His hands and feet. And Jesus is in pain. Sabi niyo nga, Jesus is in pain. Alam niyo po yung ginagawa lang na binabalikan lang po natin ang the work of Jesus at the cross. Kailangan foundation natin Amen. That's the reason why Jesus is our Lord and Savior. Huwag natin kakalimutan yun. Ipamana natin sa ating mga anak na si Jesus ang ating Panginoon, si Jesus ang Diyos, siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayong lahat ay maligtas. Jesus lost a lot of blood and He is dehydrated. No? Despite knowing that fight is nearly over, alam ni Lord malapit nang matapos, mamamatay na siya, yung kanyang physical body is determined to fight. Gusto pa rin niyang mabuhay at lumaban. Kaya si Jesus lumaban para sa'yo. Hindi niya sinabi, ayoko na, wala doon sa 7 last word, ayoko na! Di ba? Ang sinabi niya, I thirst. Kailangan ko pang uminom. Kailangan ko ma-rehydrate. Kasi inilalaban ko pa si Gelay, inilalaban ko pa si Lindsay, si Chester. Inilalaban niya tayo sa cross. Fighting to live. That's why He said He is thirst. Seeking to be replenished. There are 2 important things to remember by this word, I thirst. 2 importanteng bagay na matandaan po natin. Number 1, Jesus thirst reminds us of His true humanity. Ibig sabihin, lumaban si Jesus sa kanyang human form. Sabi kasi nila, hindi kaya nakayanan ni Jesus yun kasi Diyos siya kung nag-operate siya sa kanyang pagka-Diyos, hindi yan ang tatamuin ng Diyos. Hindi yun ang tatamuin ni Jesus. Hello? He fight in His true humanity. Jesus was not hiding behind His divinity, pretending to suffer on the cross. Hindi nag-pretend si Jesus. Hindi siya yung nagsakit-sakitan. Hindi siya yung para magmukhang kawawa. He really fight in His true humanity, truly He bear the penalty of our sin. Talagang bear niya. Talagang kinuha niya yung penalty, yung kabayaran ng lahat ng ating kasalanan in His humanity. Because He slowly, sabi niyo slowly, mabuti pa si Rizal nung siya ay pinatay, mabilisan nakatalikod pa, hindi pa alam kung sinong bumaril sa kanya, di ba? Si Rizal nung binaril, patay agad Si Jesus slowly, killing me softly. Hello? Sino dito'y nanunumbalik ang iyong pagmamahal kay Jesus? Nanunumbalik ang iyong gratitude sa ating Panginoong Jesus. He slowly suffered death for you and me. Inilaban niya ang ating kaligtasan sa kanyang katawang tao. Jesus fought fair. Sabi niya, fought fair. Talagang walang dito, walang palakasan. Hindi siya nag-operate sa kanyang divinity, sa kanyang pagka-Diyos. Hindi lumabas ang kanyang come away na power.
Wala siyang inilabas na kapangyarihan ng bilang Diyos. Tinanggap niya ang lahat ng mga hampas. Jesus fought a good fight. Jesus spoke the word so that scripture would be fulfilled. Psalm 69:21, and for my thirst, they gave me sour wine to drink. Nung sinabi niya, ako'y nauuhaw. Ano ibinigay sa kanya? Suka. No? This simple physical request was the perhaps made so that he could give utterance to his two final words. Hindi pa kasi tapos pang-5 pa lang to eh. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Kailangan mo yun, ma-extend ko muna yung lakas ko. Hindi pa tapos, hindi ko pa sinasabing it is finished. Meron pa. Humiling si Jesus na maibsan ang kanyang uhaw dahil hindi pa tapos ang laban. Kaya kung hindi pa tapos ang laban mo, wag kang mag-suicide. Hello? Di ba tayo pagka nagkakaroon tayo ng matinding problema, gusto na tapusin yung buhay natin eh. Tapusin na to. Hello? Si Lord, sabi niya, hindi pa ako tapos. Sandali lang, sandali. Kailangan ko munang i-extend pa yung strength ko. Hindi pa panahon. Tingnan mo si Lord, no? Si Jesus, nabuhay talaga in the time frame. Tama? Kaya sabihin mo sa katabi mo, di pa tapos si Lord sa'yo. Kaya mga pag-iisip po na magsi-suicide, hindi, inuunahan mo si Lord, di pa siya tapos. This might not be the first time he asked for a drink on a very hot day. Meron pong pag-aaral sa European Ironman. Sino dito yung nakapanood ka na, kahit sa YouTube? Yung Ironman. No, nakaalala niyo yan? Sino ba yun? Okay, hindi ko kalala yun eh. Si Hoyt. Di ba? Ironman yun eh. Dick Hoyt at saka si Rick Hoyt. Naalala niyo yun? Yung mag-ama na sumali sa Ironman, na nagtumakbo, tapos nag-swimming, tapos ano pa ba yun? 3 yun eh. Ano yun eh, yung test of endurance. No? Sa European Ironman Championship, from 2005 to 2012, nag-take sila ng blood samples. And they found out, dun sa blood sample, 10% of the finishers were hyponatremic. Yung mga nag-join. Ibig sabihin, doon sa dugo nila, nakukulangan na pala. Yung mga Ironman, nakukulangan na pala sila ng sodium sa kanilang dugo. So, they either sweated out too much dahil sobra na silang pinagpawisan. So, yung mga salt, kaya yung mga asin-asin sa pag pinagpapawisan kayo, lumalabas sa pawis yung salt. O pwede naman, na kasi ang pag-iniinom mo, plain water lang. Dapat pala may kasamang ang tawag dyan, kaya yung iniinom natin na, electrolyte, no? So that can be quite dangerous, no? Pagka pala pinagpawisan ka ng sobrang dami, pwede kang mahilo. Sino dito yung nahilo ka na? Nahilo ka na sa init. Ako nahilo na ako dito, matay na yata ako. No? Yung poor balance, confusion, kaya yung maraming athlete, no? Na nagte-training, they sweat a lot a day, so nagkakaroon ng high temperature, kaya kailangan ng electrolyte. So they're fluid to help them maintain better hydration. Kaya yung kay Jesus, nung nasa cross siya, yung jar of sour wine used to quench Jesus' thirst. It was a common drink for Roman soldiers called posca. Sabi niyo, posca. Ito ay ginagawa nila, nagde-dilute sila ng old sour wine with water and herbs. Nakakatulong siya dun sa mga pinapako talaga nila sa cross para mamatay yung mga bacteria, no? So it make them available dun sa mga kino-crucify. So soldiers would often keep some of hand to prevent dehydration. So si Jesus, nung humingi siya, may available na. Hindi na nagpabili, no? Sa 7-Eleven. Andun na.
ina-available na siya. So what is the significance of all this information? This prove that Jesus fought by the rules of the game. Nakatulad din natin na tao, no, na siya ay lumaban ng patas. Anong sabi sa Philippians chapter 2 verses 6 to 7? Although he was in the form of God and equal with God, he did not take advantage of equality. Instead, Jesus emptied himself by taking on the form of a servant. Siya mismo, he denied himself voluntarily. No, hindi niya kinuha yung form of yung equality with God, but he take the form of a servant by becoming like other humans, like us, by having a human appearance. And verse 8, he humbles himself by becoming, ito na matindi itong word na to, itong verse na to, he humbled himself by becoming obedient to the point of death on a cross. Hallelujah! Kaya nga kung meron tayong i-follow na example in this life, na na-born again tayo, hindi pa tayo tapos, na para tayong mga dating nagkasala tayo, tapos pinatawad tayo, ni-expect na natin, Lord, pagpalain mo ako, mapapalangit na agad ako. We are being, the Lord bring us back to our original design na pagiging anak, obedient. Sabi niyo nga, obedient. Obedient even unto death. Kaya tayo, no, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, pag tayo ay nakakaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok, anong kailangan gawin? Bilang anak, sumunod. Nakakalungkot po marami sa church, no? We are being called as a Christian, pero yung obedient unto death. Ano sabi sa Revelation chapter 12 verse 11? No, they overcame him because of the blood of the Lamb, because of the word of their testimony, and because they do not love their own lives even unto death. Ang fina-follow po nating example ay ang example ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga alam niyo kung ano man po yung ginagawa natin dito, nag-evangelize tayo, nagdi-disciple tayo, nagbibigay tayo sa mission, whatever. Nung makita natin na parang, bakit sobra naman, ganito pang gagawin natin, nagtitraining tayo. Kapatid, maliit na bagay pa yan. Hindi na tayo pinako sa krus. Hindi na tayo hinampas. Pinagtitraining ka lang. Sinasabi lang pumunta ka sa Campus Revolution at magbayad ka ng 300. Ikaw pa ang ipako sa krus. Kaya nga minsan nagbibiro ka ba, ano gusto mo, magbayad ka o pako ko na lang sa krus? Eh, bakit parang sobrang laki ng issue natin, lalo na pag nagtatights? Ba't nagtatights? Yan, puro bigayan na lang ha. Balikan natin yung binayad ni Jesus sa cross. Alam niyo ba't siya namatay sa cross? Para ibalik tayo sa pagsunod. Para mahalin natin kung anong mahal ng Diyos. Bakit natin to ginagawa? Everything has a purpose. Bakit tayo nagtitraining? Bakit namin kayo dinidisciple? Bakit tayo dinidisciple? Kasi para maging kawangis tayo ni Kristo. Para yung mahal niya, mahalin din natin. At sino ang mahal ng Diyos? Tao. Not of this world. Ang nakakalungkot po, ang orientation natin, maging successful ka para magkaroon ka ng bahay, ng kotse, hindi naman masama yun. Pero yun na ba i-embrace natin sa buhay natin? Yun ang orientation ng mundo. Pero hindi yan. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang mag-worry sa anong kakainin mo, sa iinumin mo. Anong mahalaga sa Diyos? Tao, yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga kapatid mo. Kaya yung iba nag-aaway sa lupa, nagpapatayan. Pag namatay naman kayo, parehas hindi nyo naman madadala yung lupa sa langit o sa impyerno kung nag-away ka, di kayo nagbate. Hello? Anong mahalaga sa Diyos? Yung tayo ay mahubog, obedient unto death.
Na ano yung tayo sumunod at mahalin natin kung sino ang mahal ng Diyos. Nababalik po ba tayo sa ating purpose? No? Tandaan po natin, life is too short. Isa po sa taga-JLS, masama ko lang to sa ngayon. Isa sa kabataan na nag-minister po kami dun sa kabataan ito, pero siya ay hindi na kabataan, no longer young people. 33 years old. Sino dito mga 33? Taas ang kamay. O, yun totoo 33. Namatay po siya last Tuesday. No, biglaan din. Namin na-expect. Tinrain po namin yung dinisciple namin ni Pastor Alan, na kapag we have the chance to minister to them. And sabi nga ni Pastor Mirna, sabi niya ganon, na ano din ako, syempre asawa ko Sabi ni Pastor Mirna, ang gusto niyang tularan si Pastor Alan. Na gusto niya maging professor na pastor. Kaya siya po ay naging professor na naging pastor. Management ang kinuha niya, tapos nag-CPE siya, tapos nagturo, tapos nagpastor sa Bulacan. But at the age of 33, umuwi na po siya sa Panginoon last Tuesday. Ano ibig sabihin? Life is too short. Para i-focus natin ang ating mga ang ating kaisipan sa mga material lang. Nagtatrabaho tayo? Nag-spend tayo ng oras natin para saan? Sa mga material. Pagka namatay ka, iwanan mo. Ano mahalaga? Ano ang mahalaga? Yung may eternal value, mga kapatid. Ano yung mga may eternal value? Yung buhay. Yung buhay ng magulang mo, yung buhay ng kapatid mo, yung buhay ng mga kaklase mo, katrabaho mo. Hello? Kaya ang purpose natin, clearly loving God, loving people, and that's it. We live for God, we live for the people. Ano ba ibig sabihin? Bawal na masama na magkabahay, magkakotse, magkapera. Hindi yan masama. Pero alam natin saan natin gagamitin yan. Hindi tayo nag-i-spend, nagpapakapagod, nagpapakapuyat para sa mga material na bagay at nane-neglect natin ang ating relasyon sa ating kapwa. Hello? Malinaw ba? Kayang-kayang i-provide ng Lord ang lahat-lahat ng yan. Sabi ng Panginoon, ang mga ibon sa langit, hindi naman sila nagtatrabaho pero kumakain sila. Ang mga halaman sa parang, ang mga bulaklak nagdamit ng magaganda pero hindi pinabayaan ng Diyos. Maraming tao na nagwo-worry para sa mga material na bagay na nene-neglect ang kanilang relasyon sa kanilang kapwa. Hello? Ang orientation niya ng mundo kaya nga ang dami nagkukurap Imagine, dami naghihirap sa mundo, ang daming naghihirap sa Pilipinas. Bakit? Kinukuha nila lahat ng pera ng tao. Hindi, at the stake of the life of the people. Hello? Pero hindi yan ang orientation sa atin ng Diyos. Kaya tayo nandito, naglilingkod kasi para sa tao. Para matransform ang tao, para lumapit sa Diyos, para maglingkod sa Diyos, para maging katuwang, para maging anak. Pag anak ka, katuwang ka. Anong father's business? Ano sabi ni Mary tsaka ni Joseph, anak, ba't nandito ka? Sabi, I must be in the Father's house. I must doing the Father's business. Bakit ka nabubuhay ngayon? Bakit tayo nabubuhay ngayon? Hallelujah, nung namatay si Pastor Alan, sabi ko, Lord, kung pwede lang mahiling ko, nakunin mo na ako. Yung labidods ko, kinuha mo na. Sabi ko, pero hindi, kung kailangan pa ako mabuhay, Lord, sige, mabubuhay ako for the people. I will live for Jagians. I will live for my children, Lord. Habang nabubuhay ako, sige, laspagin mo yung buhay ko. Yung pawis ko, yung libag ko, gamitin mo para sa ikaliligtas ng tao. Hello? Na hindi tayo lalaspagin ng mundong ito sa anumang bisyo. Hello, kaya gusto kong sirain ng Diyos kasi, ng demonyo, kasi ayaw niyang magamit ka ng Diyos. Hello, kaya nga dito marami sa atin, ito si Chester, lagi ko ito yung example. Si Chester, tayo ka.
Gwapo na ngayon, di ba? Gwapo naman talaga siya. Medyo lumusog na. Dating mabisyo yan. Lagi po namin hinahanap yan sa kalsada. Ako, yung mga nanay at tatay niya po, laging umiiyak sa amin. Ni Pastor Alan, meron kami laging hinahunting namin, nasaan na si Chester? Sabi ko, Pastor Alan, hanapin na si Chester. Sabi natin nahanapin, matulog naman tayo. Antok na ako, sabi Pastor Alan. Hindi pwedeng mawala si Chester. No? College student, hindi pwede, may plano ang Diyos dyan. Nakagraduate naman. Ngayon, professional na. Ngayon, may sarili ng business, may Grab. At may magandang asawa. At gwapong anak. Ayan, yung lumaakilila. Kung hindi yan, hindi din-disciple, malamang isa si Chester sa nag-i-encourage sa mga young people. Tara, inom tayo. Tara, droga tayo. Tara, man-chicks tayo. Buti na lang binago ngayon. Iba na ang kanyang encouragement. Tara, mag-disciple tayo. Tara, mag-win tayo. Hallelujah! Kung gagawin natin lahat, tayong lahat, the Lord qualifies us already. Huwag mong sabihin hindi mo kaya. Pinaglabang ka na ng Diyos. Yung mismong binagong buhay, yan ang storya mo. Amen. Jesus never gave up. He fight until it was finished. He replenished Himself to stay in the fight. Kaya you replenish yourself. Nanghihina ka, pumunta ka sa church. Nanghihina ka, pumunta ka sa cell group. Nanghihina ka, magbasa ka ng Bible. Replenish yourself. Minsan, ako po bilang pastor, minsan nanghihina din po ako, nadi-discourage din ako kasi may mga anak ako mababait talaga. Hallelujah. Di ba, Josh? Ano ba si Josh? May mga challenges din po ako, lalo na as single mother, as a widow. Yung parang sabi ko, Lord, minsan pupunta ako sa prayer room ko, Lord, I thirst. I need to strengthen myself. Lord, kailangan ko mabuhay, kailangan ko mapalakas ang sarili ko. Nandiyan si Nanay LT, nandiyan si Nanay Gloria. Hallelujah. Andiyan yung mga kabataan, nandiyan ang primary leader. You need to strengthen yourself. You need to replenish yourself to stay in the fight. We cannot die until the game is over. Hallelujah. Si Pastor Alan, game over na siya, tapos na siya eh. Pero successful siya. Bakit? Kasi nandiyan ka. Di ba, Tim? Si Tim po, lagi yung kasama ni Pastor Alan yan. Kaya, nako Tim, hindi ka pwedeng talaga, legacy ka. Di ba? Hallelujah. Ang dami nila napuntahan ni Pastor Alan. Ang masarap yun eh, yung kahit wala ka na, nandyan yung legacy mo. Remember, Jesus did not quit. He is determined to fight, to keep fighting, to win the fight. Amen. Two indication in our lives in order for us not to quit or give up. Dito po ako magtatapos. Jesus fight in behalf of you. Inilaban ka ni Kristo sa krus hanggang kamatayan at nagtagumpay siya. At ang tagumpay na yan ay binigay din sa iyo ni Jesus. Kaya huwag kang susuko. We are not fighting for victory. We are fighting from victory. Pinagtagumpayan na, tagumpay na. Alam na ni Lord ang ending mo, magtatagumpay ka. Kaya obedience lang. Obedience. Kahit masakit, obey lang. Kahit minsan di mo naintindihan, obey lang. Ay, kaya nga, kahit hanggang ngayon hindi ko naintindihan, Lord, ba't man kinuha si Pastor Alan? Lord, kumaintindihan. Pero ang lagi ko sinasabi, Lord, di ko maintindihan, pero magtitiwala pa din ako sa'yo. Susunod pa rin ako sa'yo. Amen? Huwag kang susuko. Jesus strengthened Himself to stay in the fight and absolutely won the fight. Amen. That is why Paul said in Romans 8:37, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. You are more than conqueror. Pag sinabing you are more than conqueror, hindi ka lumaban, pero nasa iyo ang tagumpay. Hindi ka pinagpawisan, hindi kayo, alam mo yung hindi na ikaw ang pinako sa krus, hindi na ikaw ang tumanggap ng mga latay, pero nasa iyo ang crown of victory. Parang ganito lang, Manny Pacquiao, si Jinky, di ba? Manny Pacquiao, Jinky. Manny Pacquiao, sa lahat ng tumanggap na mga suntok, siya yung sumabog ang kanyang muka, naging duguan, siya yung
sinuntok sa tiyan, sa iyong lahat ng tumanggap ng pain, tapos minsan tumumba, tumayo, nilumaban pa rin, hanggang sa nanalo si Manny Pacquiao. Di ngayon, binigyan siya ng belt. Diba? Panalo. Tapos, siyempre, may million yun. O, pagdating sa bahay, asan, Jinky, honey, eto na ang millions. Ngayon, si Jinky, ang tawag sa kanya ay more than conqueror. Kasi bakit? Nasa kanya ang milyones ni Manny Pacquiao. Hello. Si Jesus ang lumaban, pero tayo naging tagapagmana. We are more than conquerors. Through Him who loved us. This only means that His victory is our victory. All you need to do is to place your faith in Jesus, who fought the good fight of faith for your salvation. And even until today, sabi niya, until today, Jesus is fighting for you. Hallelujah. In order for Him to deliver you to the Father, pure and blameless. Katulad ng pag-aalaga niya sa 12 disciples na sabi niya, Lord, inalagaan ko sila, tinuruan ko sila, Lord, pinreserve ko sila. Isa lang, Lord, ang nawala. Si Judas, di ba? Pero sabi niya, pinreserve ko sila. Ikaw, pinipreserve ka ni Lord. Tinutulungan ka ni Lord. Habang matapos mo ang laban, hindi ka magkukwit. Hanggang sa magtagumpay ka, ma-fulfill mo ang kalooban ng Diyos, hindi sumusuko sa iyo si Jesus. The attitude of the champion is he keeps strengthening himself and not giving up. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, mga anak, kung dumating ka sa point na nanghihina ka, ito lang ang bilin sa atin ng Diyos. Palakasin mo ang iyong natitirang meron ka. Sabi ni Pastor Alan lagi sa atin, anong sabi niya? The loss is painful, but what is left is more powerful. Amen. Anong meron ka? Yun ang palakasin mo. Huwag kang mag-concentrate dun sa wala. Kung anong natira sa'yo. Amen? May buhay ka pa. May lakas ka pa. May pamilya ka pa. Amen? Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. At hindi pa tapos ang laban mo, pero panalo ka na. Kung hindi ka susuko at hindi ka titigil. Amen? Tayo tayong lahat. Hallelujah. Pakipost nga yung 1 Kings chapter 20, verse 22. The encouragement of the Lord to all of us, go strengthen yourself. Always remember, you are not alone. The Word of God is available. His promises are available. The leaders are available. Your spiritual family is available. Amen. And kung wala man sila, payagan ng Lord na parang you are all alone in this fight, it doesn't mean the Lord abandoned you. His promises are available. Amen. Remember His promises in your life. Alalahanin mo, may pangako ang Diyos sa'yo. Mahalaga kung ano sinasabi ni Lord. Hindi lang yung sinasabi ng tao. Limited yung sasabihin ng tao. Limited yung sasabihin ni pastor. Limited yung sasabihin ng leader. Pero yung sasabihin ni Lord, it is life. I make sure in my life that I have the Word of God. I have the Isaiah 43. I have the Isaiah 54. Doon yun sa fight ko. How about in your fight? What is the Word of the Lord in you? Na pangahawakan mo. And this whole year, binigay sa akin ng Lord, Psalm 23, verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not be want. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will be dwell in the house of the Lord forever. And the Lord said, Joshua chapter 1, verse 9, do not be afraid, go. Do not be afraid, be strong and courageous.
Ang mahalaga ang sasabihin ni Lord sa'yo. Amen. Sabi ni Jesus, I thirst. It means, in His human form, kailangan niya ring ma-strengthen, ma-rehydrate. Much more of us. Mga anak, mga kapatid, we need to be rehydrated through the Word of God. We need to be rehydrated through the presence of God. Hallelujah. Yung pagka nararamdaman mo na parang nag-iisa ka na lang, parang nagsi-self-pity ka na, tapos tinitignan mo na yung iba, kasi ganito sila, kasi ganito sila. Kaya naman ako ganito, kasi ganito yung asawa ko, kasi ganito yung anak ko, kasi ganito yung leader ko, kasi ganito yung kapwa ko. It only means that you need to be rehydrated. Kasi bakit? Hindi ka na kay Jesus nakatingin. Look unto Jesus. Fix your eyes unto Jesus. It only means that you need Him. All you need is God. Amen? Hallelujah. Let us go back and fix our eyes unto Him. Katulad ni Peter, nung tinawag siya sa gate, sabi niya, lakad ka. Nakalakad si Peter. Pero nung nakita niya na yung laki ng alon, nag-shift na yung mata niya dun sa alon. Lumubog siya. Kadalasan kaya po tayo lumulubog kasi hindi na tayo kay Jesus nakatingin. Go back and replenish yourself in the presence of God. Amen? Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Kung pinagtagumpayan ni Jesus, pagtatagumpayan natin. Kung natapos ni Jesus, matatapos natin. Sabi ni Jesus, anuman ang nagawa ko, kaya niyong gawin, mas lalo't higit ang magagawa niyo. Napagtagumpayan ni Jesus ang mundong ito, napagtagumpayan niya ang mga pagsubok dito sa mundo. Nakapag-disciple siya, nakapagdala siya ng kaligtasan sa mga tao, magagawa din natin. Amen? Hallelujah, it is God's promise na magagawa natin kung ano man ang nagawa ni Jesus at hihigitan pa natin. Hallelujah. Be replenished, be refreshed. Pwede ba natin yung awitin yung in your presence, that's where I belong. Amen? Come on, draw your strength from God. Draw your strength from God. If you are seeking love, don't seek love to any relationship. Kailangan mo pagmamahal ng Diyos. Kung kailangan mo ng atensyon, huwag ka mag-seek ng atensyon kahit kanino. Atensyon na galing kay Lord. Kung nangangailangan ka ng word of encouragement, yung encouragement ng salita niya, ang kailangan mo, anak, kapatid. If you feel abandoned, sabi ni Lord, di ka niya pinabayaan, di ka niya iniwanan, mahal ka niya. Hallelujah. Come on, be replenished, be refreshed. Pwede mong itaas ang iyong kamay. Pwede ka pumunta dito sa altar if you want to be refreshed and by His presence. You can go to the altar. Come to the altar. I invite you. Hallelujah. Hallelujah. While we are singing this worship, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your love. If you are grateful, just come to the altar. Lord, salamat. Panginoong Yesus, salamat. Inilaban mo ako. Hallelujah. Minahal mo ako when we are unlovable. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, let us meditate on His love. Let us be replenished. The Holy Spirit is here. That's where I am strong. In your presence, oh Lord, my God, in your presence. Where I belong, seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God. Kung nadi-discourage ka as a leader,
Yung ginagawa mo, it seems it's insignificant. No. Alam ni Lord kung ano ginagawa mo. Hindi lingid sa Diyos. Hallelujah. Hindi lingid sa Diyos ang iyong paglilingkod. Hindi lingid sa Diyos ang mga sacrifices mo. Just draw your strength from His Word. Draw your strength from His presence. Hallelujah. Lord, continue to strengthen your people. Na minsan, Panginoon, gusto namin mag-quit, gusto namin bumigay. Dahil sa mga pagsubok. Lord, binabalikan namin ang tanaw, ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan, Panginoon, ipinanalo mo ang laban. Salamat, Panginoong Yesus. Hallelujah. Come on, be refreshed, be replenished by the presence of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Your presence, oh God, in your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God, in your presence. Yung mga nanghihina, yung mga nadi-discourage, the Lord knows you. Hallelujah. Balikan mo kung saan ka nagiging malakas. Hallelujah. And even some of our leaders here, be true to yourself. All you need is the strength of God. Amen. Hallelujah. Go back. Go back to the cross. Kung may mga pains na naranasan, may mga fears in this life, mga doubts, mga insecurities, just come in the presence of God. He will gonna secure you. Kung may mga childhood past, mga childhood pains, just come to the Lord and He will make you whole. It's in His presence that you will be whole. It's not the title, it's not the position. Isang position lang meron tayo. Tayo'y anak ng Diyos. Hallelujah. Be a child, be a son, and be a daughter. Just come as who you are. Hallelujah. Let the Lord embrace you through His love. Come on, hallelujah. In your presence. Kung hindi ka pa nayakap ng nanay mo, ng tatay mo, come to the presence of God. Hallelujah, He's here. Kung kailangan mo ng yakap, kailangan mo ng pagmamahal ng magulang, come to the presence of God. He will gonna embrace you. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Just come as who you are. Come as you are. And He is offering that love for you, that salvation. Kaya ka nandito. Kasi pinoteksyonan ka ng Panginoon, may plano siya sa'yo. Kung ang demonyo may plano sa'yo, para sirain ka, John 10:10, that thief comes to steal, to kill, and destroy you. Ang plano ng demonyo, nakawan ka, sirain ka, patayin ka. But Jesus said, I have come that you may have life and have it to the full. Come to
Jesus. Hallelujah. Meron po sa atin dito, you are empty. You are longing for commendation of people. Yung hindi ka nasabihan ng magulang mo na, anak, mahal kita. Nung never mo pang narinig sa iyong mga magulang, yung papuri, yung commendation. Today, it is available from God, from the Father. Yes, He abandoned Jesus because He loves you. At alam niya sa umagang ito, pupunta ka. Alam ng Diyos na ihahakbang mo isang araw ang iyong mga paa papalapit sa Kanya. And the Father is welcoming you this morning. Amen? Hallelujah. He is welcoming you without condemnation. And that the Father is offering His salvation, His hope. He's offering His Son. He's offering forgiveness. Nag-offer po si Lord ng kapatawaran ngayong umaga. Those who want His forgiveness, His love, gusto mong i-receive yung love na yan, yung forgiveness na yan, just raise up your hands before God. Amen. Hallelujah. Itaas mo lang ang kamay mo. And let us pray. Just follow this simple prayer. Father, Ama, Tatay, salamat po na ibinigay mo ang kaisa-isa at bugtong na anak na si Jesus, kapalit ko sa krus. Na ako na makasalanan, ako na masuwayin, humihingi po ako ng tawad at nanunumbalik po ako ngayon. At kinikilala ko si Jesus na siyang namatay sa krus upang pagbayaran ang lahat ng aking kasalanan. Sa oras na ito, kinikilala ko siya bilang tagapagligtas ng aking buhay at bilang Panginoon. Maraming salamat po sa kapatawaran. Salamat sa paglilinis sa lahat ng aking kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At sa oras na ito, may pag-asa po ako. Tinatanggap ko po ang kapatawaran. Tinatanggap ko po ang iyong pag-ibig. Tinatanggap po ang iyong pagmamahal. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, hallelujah. Once again, let's sing the song. Amen. And let us receive the replenishment of the Holy Spirit in our soul. You are healed. Amen. Emotionally, mentally. Sabihin mo, Lord, yung pagmamahal mo sapat na. That's where I belong, seeking your face, touching your grace. In the cleft of the rock, in your presence, oh God, in your presence, in your presence, that's where I belong. In your presence, oh Lord, my Lord, you are enough. your Your love. Hallelujah. That's where I belong, seeking your face, touching your grace. In the cleft of the rock, in your presence, oh God. For the last time, come on, church. We draw our strength from God, not of this world. Sa presensya lang ng ating Panginoon, sa kanyang mga pangako, at sa kanyang pagmamahal. Hallelujah! Oh Lord, my God, in your presence.
where I belong, seeking your face, touching your grace. In the cleft of the rock, in your presence, oh God, Seeking your face. seeking your face, touching your grace. In the cleft of the rock, in your presence, oh God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, come on. Praise Him, praise Him. Magpasalamat ka sa Panginoon. Now you are forgiven. You are accepted. You are the beloved of God. You are loved unconditionally. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po sa pagmamahal. Salamat, Panginoon. Tinanggap mo ako, Panginoon. Salamat, tinanggap mo ako bilang iyong anak. Purihin ka. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw, hindi ka na mai-insecure. Kasi mahal ka ni Lord. Ay, isa pa, sabihin mo, kaya ikaw, hindi ka na magpapapansin sa akin. Kasi kay Lord, pansin na pansin ka na niya. Amen, 100%. You are loved.